Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Sinasabi ko sa inyo, ang opisina na dapat ay lugar ng profesionalismo, minsan ay nagiging pugad ng mga sikretong hindi nyo aakalaing kayang itago ng isang tao. Gaano ka ba kagaling magpanggap habang nakaharap sa computer screen? Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Ann. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang email na ito, nanginginig ang mga daliri ko sa keyboard. Hindi ko alam kung pagsisisi ba ito o takot na baka biglang may sumilip sa likuran ko rito sa cubicle at mabasa ang lahat ng itatapat ko sa'yo. Pero kailangan ko itong ilabas. Sabi nila, ang trabaho raw ang humuhubog sa pagkatao natin. Sa kaso ko, ang trabaho ko ang nagturo sa akin kung paano maging ibang tao. Nagsimula ang lahat nang matanggap ako bilang executive assistant sa isang kilalang kumpanya sa Ortigas Center. Alam mo naman ang vibe sa Ortigas, di ba? Naglalakihang mga building na yari sa salamin, mga taong laging nagmamadali na parang may hinahabol na milyon at ang amoy ng mamahaling kape sa bawat kanto. First day ko noon, naka-corporate attire ako, pencil skirt, blazer at heels na halos ikapilay ko na sa paglalakad mula sa MRT station. Pagpasok ko sa lobby, sinalubong ako ng lamig ng aircon na parang gustong i-freeze ang kaba sa dibdib ko. Good morning, I'm Ann, the new EA for Mr. James, sabi ko sa receptionist. Si James, siya ang boss ko. Isang lalaking nasa late 30, laging amoy tabako at mamahaling pabango, at may titig na parang nababasa ang laman ng utak mo. Noong una, bilib na bilib ako sa kanya. Akala ko, siya ang definisyon ng tagumpay. Pero hindi ko alam, siya rin pala ang magiging mentor ko sa sining ng pagtatago. Ang unang linggo ko ay puro paperwork, pero habang tumatagal, napapansin ko ang mga maliliit na bagay. Halimbawa, kapag tumatawag ang asawa niyang si Mrs. Val, may code kami. Kapag sinabi niyang, Ann, check the inventory for Project X, ibig sabihin niyan, kailangan kong sabihin sa asawa niya na nasa meeting siya. Kahit ang totoo ay may kalunch siyang ibang babae sa isang tagong restaurant sa labas ng CBD. Doon nagsimula ang lahat, Ate J, sa pag-cover sa mga kasinungalingan niya. Isang hapon, bandang 5:00, tinawag ako ni James sa loob ng opisina niya. Malalim na ang sikat ng araw at tumatagos ang kulay orange na liwanag sa malalaking bintana ng building. Ann, you're doing a great job, sabi niya habang nilalaro ang ballpen niya. Pero alam mo, sa mundong ito, hindi sapat na masipag ka lang. You have to be smart. You have to know which truths to tell and which ones to bury. Hindi ko pa naintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Hanggang sa dumating ang isang gabi na kaming dalawa na lang ang natira sa floor. May kailangan kaming tapusin na report para sa board meeting kinabukasan. Pero imbis na spreadsheets ang buksan niya, isang bote ng wine ang inilapag niya sa mesa. Have a drink, Ann. Masyado kang tense. Yaya niya. At doon, sa gitna ng katahimikan ng Ortigas skyline, ipinakilala niya sa akin ang isa pang empleyado, si Darren. Si Darren ang head ng IT department. Tahimik, nerdy, pero may mga matang tila, may itinatagong ligalig. Sabi ni James, si Darren ang tagalinis nila. Anong tagalinis? Tanong ko. Ngumiti lang si James. Siya ang sumisiguro na ang mga digital footprints natin ay nananatiling malinis. At ikaw, Ann?
Ikaw ang magiging boses at mukha ng operasyong ito. Ate Jay, doon ko nalaman na ang kumpanyang pinapasukan ko ay hindi lang basta negosyo. Isa itong masalimuot na laro ng panlilinlang. May mga kliyente kaming hindi dapat malaman ng gobyerno at may mga transaksyong hindi dapat makita sa kahit anong audit. Nung gabing yun, habang lulan ako ng taxi pa uwi, tinitingnan ko ang refleksyon ko sa bintana. Ang inosenteng Ana na pumasok kaninang umaga ay tila unti-unting naglalaho. Sa isip ko, kaya ko ba to? Pero kasabay nun, naisip ko rin ang malaking bonus na ipinangako ni James kung mananatili akong tapat sa kanya. O mas tamang sabihin, kung mananatili akong tapat sa aming mga kasinungalingan. Kinaumagahan, pagpasok ko, sinalubong ako ni Darren sa pantry. Handa ka na ba sa first lesson mo, Ann? Bulong niya habang nagtitimpla ng kape. Hindi lang ito tungkol sa pagtatago ng files. Tungkol ito sa pagtatago ng sarili mo. Doon ko natutunan ng unang rule ng opisina. Huwag kang magtitiwala sa nakikita mo dahil lahat kami rito ay may suot na maskara. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti akong naging eksperto sa pagbabasa ng sitwasyon. Ang opisina namin sa ika-32 palapag ay parang isang entablado at bawat isa sa amin ay may papel na ginagampanan. Si James ang direktor, si Darren ang technician sa likod ng mga monitor, at ako ang naging gatekeeper. Isang Martes ng umaga, habang tirik na tirik ang araw sa labas at dinig ang ingay ng trapiko sa kalsada ng Ortigas, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa aming reception area. Hindi siya ordinaryong kliyente. Ramdam ko ang bigat ng aura niya. Agad akong tinawagan ni Darren sa internal messenger. Ann, huwag mong papasukin sa main office. Dalhin mo sa conference room B, patayin ko ang CCTV sa hallway na yan sa loob ng 10 minuto. Mensahe ni Darren. Kinabahan ako, pero kailangan kong maging kalmado. Tumayo ako. Dinala ang pinaka-professional kong ngiti at sinalubong ang lalaki. Habang naglalakad kami, napansin ko ang pagpula ng ilaw sa mga security camera. Senyales na under maintenance ang mga ito ayon sa system. Pero ang totoo ay binulag sila ni Darren. Sa loob ng conference room B, iniwan ko ang lalaki at si James. Paglabas ko, doon ko nakita si Darren na naghihintay sa gilid ng photocopier. Ano nung meron? Pabulong kong tanong. Siya si Mr. Solar. Isa siyang middleman para sa mga kontrata sa labas. Ang dala niyang briefcase, hindi dokumento ang laman, kundi mga incentives para ma-approve ang project natin sa North. Sagot ni Darren habang kunwaring nag-aayos ng papel. Napakunot ang noo ko. Incentives? Ibig mong sabihin, suhol? Tumingin sa akin si Darren. Seryoso ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin. Sa mundong ito, Ann, ang tawag namin dyan ay processing fee. At ang trabaho mo ngayon ay siguraduhin na sa logbook, ang nakasulat na dahilan ng pagbisita niya ay Consultation on Environmental Compliance. Isulat mo, pirmahan mo, at kalimutan mo. Doon ko naramdaman ang unang kurot ng konsensya. Pero nawala rin yun nang matanggap ko ang payslip ko nung katapusan. May discretionary allowance na nakalagay. Isang halagang halos triple ng basic salary ko. Sapat na para mabayaran ang utang ng pamilya ko at makalipat ako sa isang mas disenteng kondo malapit sa Emerald Avenue. Habang tumatagal, lalong nagiging personal ang pagtatago. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Naging malapit kami ni Darren. Madalas kaming mag-overtime, hindi dahil sa dami ng trabaho, kundi dahil doon lang kami nakakapag-usap ng totoo. O akala ko totoo. Isang gabi, uminom kami sa isang rooftop bar sa may Sapphire Road. Tanaw namin ang buong Ortigas na kumukutitap sa ilaw. Ann, bakit mo to ginagawa? Tanong ni Darren habang tinitingnan ang baso niya. Para sa pera? Para sa career? Sagot ko. Pero hindi ako sigurado. Alam mo ba kung bakit kita pinili na maging partner ko rito? Singit ni James na biglang sumulpot sa likuran namin. Hindi ko napansin ang pagdating niya. Umupo siya sa tabi ko at inakbayan ako.
Ang amoy ng kanyang tabako ay humalo sa malamig na hangin. Dahil may honest face ka, Anne, kapag ikaw ang nagsisinungaling, mukhang katotohanan. Iyan ang pinakamapanganib na asset sa business na to. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Para bang binigyan niya ako ng papuri, pero parang hinusgahan na rin niya ang kaluluwa ko. Sinimulan nila akong turuan ng mas komplikadong paraan ng pagtatago. Tinuruan ako ni Darren kung paano gumamit ng encrypted messaging apps na kusang nagbubura ng chat pagkatapos ng ilang minuto. Tinuruan naman ako ni James kung paano mag-adjust ng mga resibo at kung paano makipag-usap sa mga auditor na para bang wala kaming itinatago. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang babae sa opisina. Hindi siya kliyente at hindi rin siya si Mrs. Val. Siya si Faith, isang bagong intern na itinalaga sa ilalim ko. Maganda, bata at punong-puno ng idealismo. Sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang sarili ko nung unang araw ko rito. Miss Anne, bakit po kailangang dalawa ang logbook natin? Tanong ni Faith isang hapon habang nag-ayos kami ng files. Tumigil ang mundo ko. Nakita niya ang blue book na itinago ko sa ilalim ng desk ko. Iyon ang logbook kung saan nakasulat ang mga totoong pangalan ng mga taong bumibisita kay James, malayo sa official logbook na nasa reception. Tiningnan ko si Faith. Nakita ko ang kuryosidad sa mga mata niya. Alam ko ang susunod na mangyayari. Kapag nalaman ito ni James, siguradong ililigpit si Faith. Hindi sa paraang marahas, kundi sisirain ang career niya o tatakutin siya hanggang sa umalis. Sa sandaling iyon, kailangan kong mamili. Proprotektahan ko ba ang batang ito o gagawin ko ang itinuro sa akin ni James? Huminga ako ng malalim. Faith, ang blue book na yan ay para sa mga VIP clients na ayaw ma-disturb. Confidentiality agreement ang tawag doon. Huwag mong pakikialaman yan kung ayaw mong mawalan ng internship. Nagsinungaling ako. Ang dulas ng labas ng mga salita sa bibig ko. Doon ko na-realize, hindi lang pala ako natutong magtago ng files. Natuto na rin akong pumatay ng prinsipyo ng ibang tao para lang protektahan ang sarili ko. Nung gabing yun, hindi ako makatulog. Pinanood ko ang mga sasakyan sa baba ng kondo ko. Para silang mga langgam na walang kamalay-malay sa mga dambuhalang nangyayari sa loob ng mga matatayog na gusali. Kinabukasan, may mas malaking bombang sumabog. Isang subwena ang dumating sa opisina. Hindi para kay James, kundi para sa akin. Ang pangalan ko, bilang executive assistant, ang nakalagay sa mga dokumentong kinwestiyon ng Bureau of Internal Revenue. Pumunta ako sa opisina ni James, nanginginig. James, anong ibig sabihin nito? Bakit pangalan ko ang nandito? Humarap sa akin si James. Kampante pa rin habang nakasandal sa kanyang leather chair. Relax, Anne. Kasama yan sa plano. Darren, ipakita mo sa kanya. Iniharap ni Darren ang laptop sa akin. Doon ko nakita ang mga digital signatures ko sa mga dokumentong hindi ko naman natatanda ang pinirmahan ko. Ginamit nila ang scan signature ko para sa mga transaksyong iligal. Don't worry, sabi ni Darren, pero walang emosyon ang boses niya. We have a fallback. May gagawin tayong paraan para lumabas na si Faith ang kumuha ng mga files na yan. Siya ang magiging scapegoat natin. Napatitig ako kay Darren. Ang lalaking akala ko ay kakampi ko. Handang magsakripisyo ng inosenteng buhay para lang sa aming kaligtasan. At ako? Ako ang magiging mitsa para madiin ang isang batang nagsisimula pa lang sa pangarap niya. Dito na pumasok ang tunay na laro. Ang kumpanya ay hindi lang pala nagtatago ng pera. Nagtatago rin sila ng mga taong handang itapon kapag naging mainit na ang sitwasyon. At sa pagkakataong ito, kailangan kong magpasya kung mananatili ba akong Anne na tapat sa kanila o babaligtarin ko ang laro gamit ang mga sikretong ako lang ang nakakaalam. Dahil sa loob ng 6 na buwan ko rito, may isa pang bagay na hindi nila alam. Habang tinuturuan nila akong magtago, natutunan ko ring mag-obserba. At may sarili akong blue book na hindi nila alam kung nasaan. Alam ni James at Darren na magaling akong magtago. Pero ang nakalimutan nila, ako ang may hawak ng kanilang schedule
ng kanilang mga susi at ng kanilang tiwala. Habang iniisip nila na si Faith ang gagawin nilang pain, palihim kong ginamit ang access ko sa computer ni Darren. Isang gabi, habang abala sila sa pag-inom sa labas, para i-celebrate ang planong paglaglag kay Faith, nanatili ako sa opisina gamit ang isang encrypted flash drive na binili ko sa labas. Nilimas ko ang lahat ng usapan nila sa Messenger, ang mga record ng processing fees, at ang ebidensya na ginamit nila ang scanned signature ko nang walang pahintulot. Noong gabing iyon, hindi ako umuwi sa kondo ko. Nag-check-in ako sa isang maliit na hotel sa Pasig, malayo sa mga mata ng mga bodyguard ni James. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na parang walang nangyari. Nakita ko si Faith na namumugto ang mga mata dahil sa takot. Lumapit ako sa kanya at bumulong, "Huwag kang matakot. Anumang mangyari mamaya, manatili kang tapat sa katotohanan." Eksaktong 10:00 ng umaga, dumating ang mga awtoridad kasama ang mga kinatawan mula sa BIR at NBE. Akala ni James ay ito na ang sandali na ituturo namin si Faith. Ngumiti siya sa akin, isang senyas na gawin ko na ang trabaho ko. Tumayo ako sa gitna ng opisina. Pero sa halip na ang mga dokumentong nagdidiin kay Faith ang ilabas ko, inilapag ko sa mesa ang flash drive at ang orihinal na blue book na itinago ko sa kisame ng pantry. Lahat ng hinahanap nyo tungkol sa tax evasion, bribery at money laundering nandito, matatag kong sabi. At narito rin ang patunay na ang lahat ng pirma ko ay pineke ni na James at Darren. Nakita ko ang pagguho ng mukha ni James. Ang dating makapangyarihang boss ay tila naging isang basang sisiw sa isang iglap. Si Darren naman ay hindi makatingin sa akin. Pilit na tumatakas, pero hinarangan na siya ng mga pulis sa may elevator. Habang pinapaspasan sila, palabas ng gusali na nakapuso, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Nawala ang lahat ng bonus ko, nawala ang trabaho ko, at pati ang kondo na tinitirhan ko ay kailangan kong iwan dahil galing iyon sa maruming pera. Pero sa wakas, hindi ko na kailangang magtago sa likod ng maskara. Iniwan ko ang Ortigas bitbit lamang ang isang bag ng mga personal kong gamit. Sa paglalakad ko palabas ng Emerald Avenue, nilanghap ko ang hangin. Mausok pa rin, maingay at magulo. Pero sa unang pagkakataon, ramdam ko na malaya ako. Natutunan ko kung paano magtago sa trabahong yon, pero sa huli, natutunan ko rin na ang pinakamahalagang bagay ay ang huwag itago ang sariling konsensya. At yan mga ka-confess, ang kwento ni Anne. Isang paalala na sa likod ng naggagandahang mga gusali at matatayog na posisyon. Minsan ay may mga dumi na pilit ikinukubli. Ngunit ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan para lumabas. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa paglaan ng oras para samahan kami sa bawat emosyong hatid ng ating mga tagapakinig. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Anne sa magulo ngunit makulay na mundo ng Ortigas. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga pinakabagong upload. I-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwento at updates. Muli, maraming salamat. Keep safe sa inyong lahat at hanggang sa muli.